Kinwestiyon sa Kamara kung dapat pa bang ituloy ang pagtuturo ng comprehensive sexuality education sa mga batang estudyante. Kasunod po yan ang pagtutol sa ilang partikular na aralin sa curriculum. Sabi naman ng Department of Education na ayon sa Reproductive Health Law, ang pagtuturo nito sa mga eskwelahan. At may unang balita, si Ian Cruz. Dapat bang ituloy ang pagtuturo sa mga batang estudyante ng Comprehensive Sexuality Education o CSE? Yan ang gustong ipa-review ng House Committee on Basic Education and Culture sa Department of Education. Hindi nyo ba iso-suspend? Does the DepEd just want to proceed with this or you will have an answer to us by next week if this will be suspended? The discussion started already a few weeks ago. We will be sending the message and then we will be updating the House po. Sabi ng DepEd, sa Reproductive Health Law o RH Law, nakaangkla ang kanilang Department Order 31 noong 2018 sa implementasyon ng CSE. Kabilang daw sa kinakaharap na problema noon ang maagang pagbubuntis ng mga bata sa adolescent age, pati na ang tumataas na HIV cases sa hanay nila. Git ng DepEd, nasa IRR o Implementing Rules and Regulation ng RH Law na dapat magbigay ng naaayon sa edad na responsible parenthood and reproductive health education sa mga school-age children. Sa ilalim ng RH Law, mga batang edad 10 hanggang 19 ang dapat bigyan ng kaalaman ukol sa CSE. Pero sa pulong sinabi ng DepEd na kinder pa lang, may ibinibigay na silang pundasyon para sa CSE sa mga bata. Do we need to go as early as 5 years old and teach them reproductive health and gender sensitivity? For the early education, it's not actually the actual sexuality education that is taught, but these are foundational knowledge, like for example, identifying their body parts and describing practical ways of caring for their and protecting their bodies. So that is in general. It's not really that specific. Isinama sa agenda ng komite ang paksa ukol sa CSE dahil sa natanggap na mga komento ng mga mababatas mula sa mga magulang, kasama ang video explainer ng Project Talisay ukol sa masama umanong idudulot ng CSE sa mga bata. Ikinababahala ng grupo ang pumasang Adolescent Pregnancy Prevention Bill sa Kamara noong nakaraang taon na nasa second reading na sa Senado. Kapag naisabatas, magiging compulsory na bahagi ng edukasyon ng CSE kung saan tatalakayin ang adolescent sexuality at reproductive health. Why are children going to be taught to touch their sexual parts in a classroom mediated by a teacher na stranger dun sa bata? Ang mga parents ba naniniwala that a child should have the right to sexual pleasure? Or ang mga parents ba dapat may right na sabihin lahat ng mga bagay na iniisip mo may tamang panahon? Git naman ni Senador Risa Ontiveros na mayakda ng Adolescent Pregnancy Prevention Bill sa Senado, walang katotohanan ang ipinalabas ng Project Dalisay. Una, walang anumang probisyon tungkol sa pagtuturo o paghikayat sa mga batang edad 0 to 4 years old o yung magtuturo daw di umano ng bodily pleasure sa mga batang 6 to 9 years old o ituturo din daw sa bata na may sexual rights sila. Kaya naman, magpapatawag si Senador Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic Education, ng pagdinig para mabigyan ng linaw ang issue. Sa isang pahayag, sinabi ni Education Secretary Sani Angara na kinikilala nila ang mga concern ukol sa implementasyon ng CSE, maging ang probisyon sa panukala ng Senado. Bukas daw ang pinto ng DepEd para sa mga pahayag at mungkahi. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.